So what's up mga kavertusyo? Ito na naman ang inyong lingkod. Panibagong content na naman tayo para makapagbigay ng information po sa inyo at saka update lalo na pagdating sa subastahan kung meron mang paparating at kung meron mang nangyari noong nakaraan. Pasensya na mga kavertusyo kung ngayon lang ulit ako makapagbigay ng update lalo na sa subastahan. Kasi si Lolo Mets, kung saan po ako madalas nagbibigay ng update, nirestrict niya ako ngayon na mag-post ng any content kahit na text lang na na content mga kavertusyo, hindi niya po ako pinapayagan. So, hindi ko alam kung ano nangyayari. May mga kailangan yata i-update sa aking information or personal details. Basta for na yata mga kavertusyo, for 3 weeks na. For 3 weeks na hindi niya ako hinahayaan ni Lolo Mets na magbigay ng update. So, dito na lang po ako sa YouTube magbigay ng update po sa inyo lalo na sa subastahan dahil last time yata, nagbigay ako ng information sa inyo na magkakaroon nga po ng subastahan or merong paparating dapat na subastahan. Totoo po ito mga Bertusyo, hindi po scammer ang inyong lingkod. May naganap po na subastahan sa Araneta Avenue. Hopefully, napag-alaman nyo po ito at nakuha nyo po yung exact location po nito sa mga nakapanood ng aking previous na video. Okay po, kasi hindi na ako nakapagbigay talaga ng additional update po doon. Pero ang subastahan na yun ay organized or inorganize po ng Numis Treasures. Located po sila, situated po sila sa Quezon City, tapos yung nagiging location nila for subastahan during that time nung June 26 po mga kabertusyo. You can confirm it na mayroon pong nangyari na subastahan ng coins, Philippine bills and mga old coins po ito sa Araneta Avenue. Ang organizer po nito ay Numis Treasures. Okay po? Hindi po ako nakapagbigay sa inyo mga kabertusyo. Pasensya na ng additional update po doon. Kasi parang naalala ko, iniwan ko na po sa inyo noon ang more information to dig in. Okay po? Kumbaga parang binigay ko lang po sa inyo yung vague or yung wider na idea na magkakaroon po ng subastahan pero hindi ko na kayo nadagdagan pa ng another update po doon kasi nga um, medyo na-stress si lingkod po ninyo dahil sa ginawa ni Mets po sa akin. And at the same time kasi mga kabertusyo ay nag-start na rin yung classes po namin. Medyo nag-focus po ako doon. Na-divide po yung attention ko talaga at aminado po ako hindi ako nakapagbigay ng additional inputs po sa inyo. Pero eto mga kabertusyo, if willing pa rin po kayong makinig, ito po yung mga nagiging highlights po sa subastahan na nangyari sa Araneta Avenue organized by Numis Treasures. Okay po? Abangan nyo po dito. At syempre, abangan nyo rin po kung kailan ang next na subastahan. Yun po ang magiging dulo ng video na ito. Okay po? Welcome to Vertusio! So ang pinakamalaking highlight po mga ka-Vertusio na nangyari po doon sa subastahan ng Philippine bills and mga coins po mga ka-Vertusio ay yung mga lumang pera na papel or the Philippine bills po talaga mga ka-Vertusio. Yun po ang pinakauna at pinakamahabang highlight na nangyari sa subastahan noong June 26 po ito. Ang tagal, ang dami po talaga. Uh, yung mga dating paper bills na they are denominated na or wala na po sila sa circulation ng BSP, yun po ang mga nagiging kasama doon sa subastahan pagdating sa sa highlight ng paper bills. Yan. So merong 10 piso na tawag nito, 10 piso na papel, yung tawag nito. Mas in demand pala yun mga kabertusyo yung magkasama si Bonifacio at saka si Mabini. Yun yung pinaka may mataas na naging bentahan during that time. Kasi 'di ba nagkaroon tayo ng mga paper bills na yung una magkasama si Bonifacio at saka si Mabini. Tapos may mga sumunod na paper bills na naghiwalay na silang dalawa. Parang ang naging highlight yata doon ay si Bonifacio na lang. Kaya nag-away yata silang dalawa nun. Yun, okay. Anyways, so yun ang pinakaano. Tapos, 5 piso na paper bill. Tapos, yung 20, kung hindi yung
Hindi yung umiikot pa rin ngayon. May isa pang 20 na pinalitan. So yun. Tapos 50, 100, ganyan. Tapos yung 500 na yung si Ninoy lang, yung nakaganyan si Ninoy, syempre, ganyan. So lahat ng oiled and denominated na paper bills, yun po ang pinakaunang naging highlight sa subastahan. Last June 26 po ito mga kabertuso. Again, location po nito ay Araneta Avenue. Okay? Tapos, may mga coins din po, old coins. And fortunately, uh, out of wait lang, one, two, out of out of nine old coins na nagiging highlight po sa subastahan na yun, meron akong tatlo sa mga iyon. Na baka meron din po kayo, at least magkaroon kayo ng idea na ito pala ay nagiging highlight pagdating po sa subastahan. Okay po, baka meron din po kayo kasi neto, di ba? At least magkakaroon na kayo ng idea kung saan po ito pwedeng dalhin, mabebenta ba talaga ito, meron ba talagang bumibili neto. Okay po, kasi syempre madami ang mga gumagawa ng content, nagsasabi ng ganitong presyo, tapos di naman sumasagot. Pero at least dito, pwede nating dalhin sa subastahan at legit yung magiging transaction. Okay po. Unang-una ay ito po, piso. Itong piso na 1976. Ayan o. Ayan, itong piso na ito, kung meron po kayo nito, ayan, ayan. Isa po ito sa nagiging highlight po sa subastahan na yon. Piso na 1976, baka meron kayo nito. Most likely, yung mga lolo natin, mga ninuno pa natin ang mga nakapagtago ng gantong klase ng coin. Isa po ito sa nagiging highlight po sa subastahan. Again po mga ka-Vertusio, kapag kasubastahan po ang pinag-uusapan po natin, ang starting bid po nito ay 30. 30K pataas na po yan. Start po yan ng 30K. Ayan. So ito po. Yan. Pangalawa na nagiging highlight din po doon na meron din po tayo ay itong 25 cents na ganto. 25 cents na ganto po. Ayan. Na reverse po yung yung kabilang side po niya. Ayan. Ito po ay 25 cents 1962. Yan, kung meron po kayong mga ganto. Yan. So, kapag magkaroon din po ng susunod na subastahan at ang organizer po ulit ay numismatics, Numis Treasures pala, hindi numismatics. Numis Treasures. Ayan, isa din po ito sa naging highlight po doon. Tapos, another na naging highlight din po doon ay, eto, 5 piso, Emilio Aguinaldo, 1993 po. Ayan. Naging highlight din po ito sa subastahan. Ayan. Okay? So at least, meron kayong idea na ang mga coin na ito ay talagang binibili. Talagang sinasama sa auction. Meron talagang naghahanap. Okay po? Meron talaga mga naghahanap ng mga old coins. Karamihan po kasi, syempre, ganito po ang nangyayari minsan. Minsan kasi sa old coins, lalo na at hindi naman ito gawa sa silver, hindi rin po siya gawa sa gold, mababa ang value kapag kunwari mga numista lang ang mga bumibili. Okay, minsan ay umasa ka na malaki ang presyo kasi yun ang sabi ng mga gumagawa ng content. Tapos hindi naman pala totoo. Pero at least kung mayroong auction at ang mga nagiging highlight po doon ay mga Philippine bills and old coins, alam mo, mataas ang presyo kaagad yon. Mabibenta mo siya ng hindi man katulad ng mga sinasabi ng mga content creator na aabot ng milyon or kaabot ng 100,000 or whatsoever. Pero at least sa auction, malaking pera na din yun, di ba? Isang old coin para sa 30,000 at kung ano man ang aabutin po niya, at least malaking tulong na rin po yun. Okay? So, at least ang kailangan lang natin gawin po doon ay ihanda yung mga papeles ng coin. Tapos syempre i-keep safe po ninyo yung coin na meron po kayo. Mag-abang-abang kung saan may subastahan. Ako naman po ay from time to time nagbibigay po ng update regarding subastahan. So makakaasa po kayo sa akin na talagang ako ay naghahanap po ng mga event sa subastahan kasi syempre ina-update ko kayo and at the same time syempre pupunta din ako.
ako din mismo ay nagdadala ng mga coin po doon. Nagbebenta ng coin. Minsan, doon rin ako humahanap ng mga coin na hinahanap po namin. Kasi minsan kasi, kunwari mag-post ka, ito yung hanap mo. Ang dami nagsasabi na meron ako niyan, pero wala namang sinesend na na tawag nito, na pruweba. Tapos yung iba, magsisend ng picture na ganito, pero hindi ko naman talaga alam kung meron ba talaga silang hawak. So ako, I prefer doon sa subastahan ako pumupunta. Kaya pasensya na po kung marami po sa inyo ang nagme-message po sa akin, tapos hindi ko nai-entertain po masyado, kasi madalas mas nagpo-focus ako sa subastahan. Kasi sure po ang paldo. Okay? Sure po ang paldo po doon. Okay? So sa mga susunod na subastahan, i-update ko po ulit kayo. Ihanda nyo po yung mga coins po ninyo kasi palagi pong may highlight ng old coins talaga, lalo na Philippine bills and mga old coins na denominated na o nawala na po sa circulation po ng releasing ng coins sa BSP. Wala nang mintage na nangyayari. Okay po? So, yan lang. Yan lang naman. Okay? So, natuloy po ang subastahan sa Araneta Avenue. Ang naging organizer po noon ay ang mga Numis Treasure Group. Okay po. At kung meron bang susunod na subastahan, abangan nyo na lang yan dito sa Bertusio.